I apologize for being stubborn. I apologize for not understanding you. And I apologize for all the troubles that I caused you, Mom. And our company. Madamdaming saad niya. Anak, kung bibigyan ako ng pangalawang buhay at papipiliin ako kung sino ang gusto kong mga magulang, I'd still gladly choose you and Mom as my parents. Because for me, you and Mommy will always be the best parents ever. She genuinely said. Hindi na rin napigilan ng kanyang ama ang sarili nito. At katulad ng kanyang inay na paluha na rin ito. She chuckled a little bago niya nayakap ang ama. Niyakap naman siya nito pabalik saka nito hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. I love you, anak. Her dad sweetly whispered in her ear. I love you too, Dad. You and Mom. She answered saka muling sinulya pa ng ina na lumuluha pa rin. Ilang minuto din siyang yakap-yakap ng kanyang ama bago siya humiwalay rito. Bahagya siyang lumayo rito. And about the wedding? Pinaglipat-lipat niya muna ang tingin sa kanyang mga magulang. Saka siya huminga ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. Itutuloy ko ang kasal. I want to marry Darius. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng kanyang ina habang naguguluhan naman ang kanyang ama. Nang makabawi sa pagkagulat ay nagsalita na ang kanyang ina. Anak, kung sinasabi mo lang yan dahil kung inaakala po niyo na sinasabi ko lang ito dahil ayokong sumama ang loob niyo, then nagkakamali po kayo. Kaagad niyang putol sa sasabihin ng ina. Binalingan niya si Darius na halata rin ng gulat sa muka. Tila hindi nito inaasahan na sasabihin niya ito ng ganito kaaga. Inilahad niya ang isa niyang kamay sa binata. Gulat pa rin at dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Darius. At nang tuluyan na itong makalapit sa kanya ay kinuha niyang isang kamay nito at mahigpit iyong hinawakan without taking her eyes off of her parents as she started telling them the truth. I want the both of you to know that I am marrying Darius, not because he wanted me to, or because of the merging of our companies. Gusto kong malaman niyo na gusto ko siyang pakasalan dahil... She paused a little, then she looked at Darius lovingly. Dahil mahal ko siya, and that he is the man that I wanted to spend the rest of my life with. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay nito, then he told him, I love you, she said lovingly and genuinely. Darius was not able to answer her immediately. Gulat pa rin ito, tila hindi na nito alam ang sasabihin. And just when he was about to answer her, ay saka naman nagsalita ang kanyang ama. Dahilan upang maibaling muli nila ang kanilang atensyon rito. Pwede bang ipaliwanag niyo muna sa amin ang nangyayari? Naguguluhan pa rin na tanong nito sa kanila. Well, I let Darius explain everything, Dad. Sagot niya sa ama, saka nakangisi na muling tumingin kay Darius na biglang kinabahan. Naging sentro ng atensyon si Darius. Kitang-kita niya ang pamamawis ng noo nito at ramdam niya rin ang pamamasahan ng palad nito na hawak niya. Gustong-gusto na niyang matawa sa reaksyon nito. Ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Ito ang unang beses na nakita niyang kinabahan ng binata. And she never thought that this would be so funny. Mr. Montepalco. Pagkuha ng kanyang ama sa atensyon ni Darius. Bahagya pang napaigtad si Darius sa ginawang pagtawag ng kanyang ama rito. And that just made her want to laugh even more. Come on, sweetheart. Show them that you are worthy to be my man. Bulong niya rito. As much as she enjoys seeing him getting nervous, ay kailangan niya munang magpigil. Importante ito para sa kanya at kay Darius. She wants her parents' blessings, and she knew it won't be that easy. Lalo na para kay Darius. Kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang ginawa nito sa kanya. Nilingon siya ni Darius. Napalunok pa ito but she just gave him an encouraging smile. Huminga muna ng malalim si Darius at nang ibalik nito ang tingin nito sa kanyang mga magulang, ay may seryosong ekspresyon na ito sa muka as he started telling her parents everything that they need to know. Matapos sabihin ni Darius ang alam ay napuno ng katahimikan ng buong kwarto, making Darius and her nervous. Her mother was speechless. Hindi nito alam ang sasabihin. And her mouth was just hanging in pure shock. Ngunit nang mapatingin siya sa kanyang ama, ay ganoon na lamang ang kaba na nadama niya.
Hindi niya mabasa kung anong iniisip nito. You know that I can send you to jail for that, Mr. Montepalco, don't you? Mapanganib ang boses na saad ng kanyang ama. I know, sir. Mabilis naman tugon ni Darius. I didn't know you are capable of this, Dave. I am disappointed. Very disappointed. Ngayon ay napakatalim na ng boses ng kanyang ama. Ibinuka niya ang bibig at akmang sasabat siya when her mother gave her a signal to keep her mouth shut. Kinabahan at nag-alala man, ay pinili niyang sundin ang ina. Ang tanging ginawa na lamang niya ay lalo pang higpitan ng pagkakahawak sa kamay ni Darius. Letting him know that she's just right beside him and that she will support him no matter what happens. We have been looking for my daughter for weeks now. Akala namin ay kung ano na nangyari sa kanya. Iyong pala'y nasa iyo lang siya. And you did not even bother to inform me. I know what I did was wrong, sir. And that is why I am here. Asking for your forgiveness. Gusto kong malaman niyo na mahal ko ang anak niyo. And I'm willing to do everything and anything for her. Sagot naman ni Darius. And this time, there was no hint of nervousness in his voice anymore. Biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang ama matapos marinig ang sinabi ni Darius. Ngunit tila hindi iyon maganda dahilan upang tumindi pa ang kaba na nadarama ni Crystal. You are willing to do everything and anything, you say? Hanang kanyang ama. Mabilis namang sumagot si Darius. Yes, sir. Biglang ngumisi ang kanyang ama saka bumaling ang tingin nito sa kanya. Crystal, bakit hindi ka muna umuwi? Biglang saad nito. Po? But Dad, I'll call your driver. Umuwi ka muna. Anito bago nito ibinalik ang tingin kay Darius. Maiiwan muna rito si Mr. Montepalco. For we have a lot of things to discuss. Mapanganib na saad ng kanyang ama. Oh God, I have a bad feeling about this. Naiiritang isinara ni Andre ang magazine na kanyang binabasa at tiningala si Crystal. Crystal, when will you stop doing that? He asked, his voice full of irritation. Kanina pa palakad-lakad si Crystal sa harapan ni Andre. Nasa mukha ng dalaga ang pag-aalala habang nakatingin ito sa hawak nitong cellphone. She can't calm down, and she can't help but start overthinking things. So she decided to pay Andre a visit, upang kahit papaano ay kumalma naman siya. Na tila hindi naman naging epektibo dahil hindi pa rin siya mapakali. I can't calm down, Dre. It's been 3 days since I last saw him and contacted him. At hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Kahit tawag o text man lang, wala. Sagot ni Crystal sa kaibigan. Yes, it's been 3 days since the last time Darius contacted her. Pagkatapos ng pag-amin nila sa kanyang mga magulang at nang pauwiin siya ng kanyang ama, ay hindi na nakita o nakausap pa si Darius. Sinubukan na niyang puntahan ito sa kumpanya nito, ngunit ang sabi ng sekretarya nito ay hindi raw ito pumapasok. Nagtanong na rin siya sa sekretarya nito kung ano ang address ng binata. Ngunit nang puntahan niya ito sa bahay nito, ay wala rin daw ito. At 2 araw nang hindi umuuwi. Anang guard na nagbabantay sa bahay nito. Labis na siya nag-aalala rito. Sinubukan na niyang tanungin ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang ama. Ngunit nagkibit balikat lamang ito. At sinabing wala raw itong alam kung nasaan si Darius. But she knew that her father has got something to do with Darius not seeing her and contacting her. Baka naman busy lang. You two have stayed in that island for almost a month. Kaya malamang maraming naiwan na trabaho yun sa kumpanya niya. Also, isn't he the one who's managing your father's company for the meantime? Sagot naman nito sa kanya. Naikwento na niya kay Andre ang lahat. Mula sa kung paano siya kinuha ni Darius at dinala sa pribadong isla na pagmamay-ari nito, hanggang sa kung paano magsimulang umusbong ang pagmamahal niya sa binata. Alam na rin nito na si Darius ang gustong ipakasal sa kanya ng kanyang mga magulang. She even got an earful from Andre. Labis raw itong nag-alala sa kanya. At halos nalibot na raw nitong buong Metro Manila kakahanap sa kanya. Gusto rin daw nitong makilala at makausap si Darius, na malabo pang mangyari sa ngayon, sapagkat hindi pa nga nagpapakita ang lalaki sa kanya. No, that can't be. Hindi ganoon si Darius. No matter how busy he is, he will definitely call me. Kontra naman niya kay Andre.
Saka siya umupo sa tabi nito. I am sure that Daddy has something to do with this. Ayaw niya lang sabihin sa akin. Pagpapatuloy niya, ibinuklat muli ni Andre ang hawak na magazine at ibinalik ang tingin roon. Then ask your father. Sagot nito sa kanya. I told you, I already did. Pero sabi niya hindi niya daw alam kung nasaan si Darius. Then ask his relatives or friends. They might know kung nasaan ang fiancé mo. He only has his brother and his friends, and I don't even know how to contact any of them. Bumuntong hininga siya sa kasumandal sa sopa na kanilang kinauupuan ni Andre. Ngunit mabilis na rin siyang tumuwid ng upo when she remembered something. Should I report this to the police? I-report ko na kaya siya as missing? Quit overreacting, Crystal. Mabilis na putol ni Andre sa sinasabi niya. Overreacting? Andre, he's been missing for 3 days. And what if he's not missing? Paano kung may importante lang siya na kailangang gawin and he forgot to tell you? You're just overthinking. But Andre, hindi na natapos ni Crystal ang pagkontra niya sa sinabi ng kaibigan nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Agad-agad niyang tiningnan kung sino ang tumatawag. At nang makitang si Darius yon, ay kaagad niyang sinagot ang tawag. Hello? Darius, she said. Hey sweetheart, miss me? Hanang binata mula sa kabilang linya. And the moment she heard Darius' voice, ay hindi na niya napigilan pa ang emosyon niya. And she started crying. Where the hell have you been? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? You don't reply to my text, and you're not even answering my calls. What happened to you? Galit na may halong pag-aalala niyang saad, habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Narinig niyang mahinang tawa nito mula sa kabilang linya na bahagya niyang ikinainis. She violently wiped her tears away. And you still have the nerve to laugh? You don't know how worried I was. Hindi mo man lang inisip kung anong mararamdaman ko. Crystal, mahinang sambit nito sa pangalan niya that made her stop talking and made her heart flutter a little. For goodness sake, heart, hindi itong oras para kiligin ka. You should be mad. Huwag kang marupok. Pipi niyang pangaral sa sarili. Kanina lamang ay nag-aalala at naiinis siya rito. Ngunit isang sambit lamang nito sa pangalan niya ay agad-agad na naglaho ang pag-aalala at inis niya. At sa halip ay napalitan iyon ng kilig. Lihim niyang minura ang kanyang sarili. Bakit pa napakarupok at napakahina niyang pagdating kay Darius? Crystal, muling sambit nito sa pangalan niya. Mahina pa rin ang boses nito. Darius' voice sounded so weak. Dahilan upang magtaka siya. It's not his usual voice, she thought. Crystal, pag-ulit nito, kumunot ang kanyang noo. What is it? May problema ka ba? Sa isang iglap ay bumalik na naman ang pag-aalala niya. Talagang may kakaiba sa boses nito. May nangyari ba talaga sa'yo? May ginawa ba si Daddy sa'yo? Tell me. Muli niyang narinig ang pagtawa nito mula sa kabilang linya. Sweetheart, ano namang magagawa sa akin ng daddy mo? He is in the hospital, remember? And before I answer your questions, can you tell me first kung nasaan ka ngayon? Nasa bahay niyo ako ngayon. But one of your maids told me that you went out to meet a friend. Sweetheart, I wanna see you right now, so mind telling me where you are? I'll come and see you. Rinig na rinig ni Crystal ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa sinabi nito. She suddenly felt excited at the thought of seeing Darius again. Mabilis siyang tumayo na bahagyang ikinagulat ni Andre. You don't have to. Ako ang pupunta sa'yo. Sagot niya rito sa kanya tinapos ang tawag. Andre called her several times, ngunit ni isang beses ay hindi niya ito nilingon. She did not even answer him. Patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang makalabas ng bahay ng kaibigan. Kaagad niyang tinungo ang kotseng dala niya at dali-daling pinaandar iyon. A smile suddenly appeared in her lips. She can't contain the excitement she's feeling. And at the same time, she felt relieved. But she's gonna make sure na matatanong niya ito kung saan ito nanggaling. At kung ano ang pinagkaabalahan nito na hindi man lang siya nito nagawang tawagan.
Nang malapit na siya sa kanilang bahay ay kaagad niyang namataan ng isang kotse na nakapark sa labas ng gate ng kanilang bahay. At sa unahan ng kotse ay naroon nakasandal si Darius. Nang malapit na siya sa kotse nito, ay kanya nang pinatay ang kanyang kotse. Saka siya nagmamadaling umibis ng kanyang sasakyan at patakbong nilapitan si Darius. Darius! Tawag niya rito at saktong paglingon sa kanya ng binata ay siyang talon niya payakap rito. Her arms around his neck. Darius flinched a little. Ngunit hindi na iyon nagawang pansinin pa ni Crystal. She just hugged Darius tightly, like she's holding for her dear life. Dahil sa gulat ay hindi kaagad nakapag-react si Darius. But just after a couple of seconds ay nagawa na rin siyang yakapin ng binata pabalik. Nang maramdaman niya ang yakap nito, ay lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa binata. Crystal, sweetheart, I know you missed me, but you're already choking me. Reklamo ni Darius. But Crystal did not even budge. She acted like she didn't hear anything. Sa halip ay lalo pa niyang hinigpitan ang yakap niya rito. Crystal. Muling tawag nito sa kanya. And this time, ay ramdam na niya ang pagbigat ng hininga nito. So as much as she wanted to choke him even more, ay binitawan niya na ito. Nang magkaharap sila ay binigyan niya ng matalim na tingin ng nobyo na marahang hinihimas ang leeg. Sweetheart, did you really miss me? Bakit parang gusto mo na akong patayin? Reklamo nito habang nakangiwi. While beating her lower lip in pure annoyance, binigyan niya ng may kalakasang suntok sa dibdib ang nobyo na ikinadaing nito. Darius said in a way like he's truly hurt. Stop overreacting, you asshole. And besides, you deserve that. Actually, you deserve more than that. Pagkatapos mo akong pag-alalahanin ng sobra-sobra, muntik na nga kitang i-report as a missing person sa mga pulis eh. Hindi ko alam kung saan lupalop ka nagpunta. You didn't even tell me anything. Kapag naman tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Pag tinetext kita, hindi ka rin nagre-reply. Saan ka ba talaga nanggaling, ha? Sunod-sunod niyang tanong kay Darius. She looked at Darius' face and kitang-kita niyang pagdadalawang isip sa mukha nito. He's hiding something from me, she thought. Sweetheart, can we just... Wag mong susubukang ibahin ang usapan, Darius. I want you to give an honest answer. Mariin niyang saad. Darius went silent for a minute. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Sigurado siyang may itinatago ito sa kanya. And that has something to do with him not contacting her for 3 days. Matapos ang 1 minuto ay bumuntong hininga ito. Darius was about to answer her nang biglang may isang kotseng tumigil sa kanilang tabi na siyang nakakuha sa kanilang atensyon. Sabay nilang nilingon ng kotse nang bumukas ang pinto ng driver's seat niyon at iniluwa ang kapatid ni Darius na si Andrew. He looked so mad while looking at his brother. Kuya, what the hell has gotten into that sick head of yours? At umalis ka kaagad sa ospital nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Galit na saad nito na nagpakunot sa noon ni Crystal. Sigurado siyang narinig niya ang salitang ospital mula sa bibig ni Andrew. Didn't the doctors already told you not to do unnecessary? Ngunit hindi na natapos pa ng binata ang gusto nitong sabihin. Nang sa wakas ay mapansin na nito si Crystal na nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Crystal, gulat na saad nito. Hi, anito habang nakangiwi at nakatingin kay Crystal na nakakunot ang noo. Did I heard it right? You just mentioned the hospital and doctor, right? Nagtaka niyang tanong. Ano kasi, Crystal? Ani Andrew. Mula kay Andrew ay ibinalik ni Crystal ang tingin kay Darius. Ngunit nag-iwas lamang ito ng tingin na ikinataas ng kanyang kilay. Base sa reaksyon nito, alam na niyang may itinatago talaga ito sa kanya. At base na rin sa reaksyon ng kapatid nito, mukhang may alam na rin ito sa sekretong gustong itago ni Darius mula sa kanya. Darius? Sambit niya sa pangalan nito gamit ang matalim niyang boses. Kitang-kita niya kung paano napalunok si Darius ng ilang beses bago nito ibinalik ang tingin sa kanya. At sa oras na magtagpo ang kanilang mga mata, ay binigyan niya ng isang ngiti si Darius. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta, like she's telling him not to lie to her. Care to tell me what your brother is talking about?
She asked in a dangerous tone that made Darius gulp again. What? Ginawa ni Daddy yon? Bulalas ni Crystal matapos sabihin sa kanya ni Darius ang dahilan ng pagkawala nito ng 3 araw. Pagkatapos ng mga narinig niya mula kay Andrew, ay halos kalad-karin na niya si Darius papasok sa bahay nila at sa kwarto niya. Gusto niya rin sanang isama si Andrew ngunit mabilis itong nakaalis. Ayaw raw nitong makisali sa away nila. So here they are right now, inside her room, sitting beside each other on the edge of her bed. Kakatapos lamang sabihin ni Darius sa kanyang lahat at hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Her father asked some of his guys to beat Darius. At base sa nakikita niya sa katawan nito, mukha talagang grabe ang naging pambubugbog ng mga ito sa nobyo niya. They really beat him up into a pulp, to the point that Darius even got hospitalized. At talagang sinigurado ng mga ito na hindi mapupuruhan ang mukha ni Darius. Marahil ay upang hindi niya malaman ang ginawa ng mga ito at ng kanyang ama. How could he do this? Akala ko ba'y okay na kami? Tapos itong ginawa niya. Crystal, I'm fine. Galit siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa dulo ng kanyang kama katabi si Darius. You're fine? Look at your body. Is that what you call fine? You being hospitalized for 2 days is fine? Galit niyang saad. She's furious. Hindi niya akalaing magagawa ito ng ama niya. She knew that her father is some kind of a jerk and tyrant. Ngunit ni minsan ay hindi niya akalaing magagawa nitong manakit ng ibang tao. Bumuntong hininga si Darius sa kakinuhang isa niyang kamay. Tumingala siya rito. Sweetheart, don't be mad at your father. Intindihin na lang natin siya. He's mad at what I did to you. Kaya niya ginawa to sa akin. And honestly, I think I deserve this. I mean, come to think of it, the reason why they got into an accident ay dahil sa paghahanap nila sa'yo. But they weren't able to find you kasi kinuha kita at itinago kita. Kaya kung tutuusin, ako naman talagang punot dulo ng aksidenteng nangyari sa kanila. Also, talagang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagkidnap sa'yo. Nakangiwi nitong sagot sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para gawin niya sa'yo to. He knew that I am in love with you. At alam niyang masasaktan na rin ako kapag nasaktan ka. Nagngingit-ngit pa rin sa galit na sagot niya kay Darius. Muling bumuntong hininga si Darius. Saka siya nito marahang hinila, then he encircled his arms around her waist. His chin is on her stomach habang nakatingala ito sa kanya. Crystal, he is a father. Your father. At kahit sinong ama, talagang manggagalaiti kapag ginawa sa anak nila ang ginawa ko sa'yo. Kaya naiintindihan ko ang daddy mo. I know that what I did was wrong. Buti na nga lang at pinabugbog niya lang ako at hindi niya ako pinakulong. He can sue me for kidnapping you and for doing those things without your consent, you know? Anito nang may malungkot na ngiti sa labi. She didn't say anything at tinitigan lamang niyang mukha ni Darius. Naiintindihan niyang gustong sabihin nito. And she really wanted to understand her father. Ngunit sa tuwing nakikita niya mga pasa sa katawan ni Darius, ay hindi niya mapigilang bumangon ng galit sa puso niya sa ginawa ng kanyang ama. Crystal, sweetheart, come on. Darius said in a pleading way as he started raining kisses on her stomach. Just let this slide, okay? Besides, baka mas lalong magalit ang daddy mo sa akin kapag kinumpronta mo siya. Baka hindi ka niya ipakasal sa akin. And I don't want that to happen. So please, sweetheart, let's just forget about this, okay? He said as he tightened his arms around her waist. She blew a loud breath and caressed Darius' hair. Wala pa rin itong nakukuhang sagot mula sa kanya. She knew how much Darius wanted to get his father's approval. But what her father did is unacceptable for her. But then, ayaw naman niyang pag-alalahanin pa si Darius. She will make sure that they will get her father's approval. But at the same time, she will also make it clear to her father na hindi na niya hahayaan pagsaktan nitong lalaking mahal niya at pakakasalan niya.